Magandang araw mga bata! Narito muli tayo sa ating asignaturang MTB MLE. Tayo ay nasa ikawalong linggo na. Kumusta ka naman? Nag-i-enjoy ka pa rin ba? Sana kayo ay maraming natutunan sa ating aralin. At ngayong araw, may bago na naman tayong matutunan. Ito ay tungkol sa idiomatiko at sawikain. Ano nga ba kapag sinabi nating idiomatiko at sawikain? Yan ang ating malalaman ngayong araw. Ano nga ba ang idiomatiko at sawikain? Layunin, nakikilala at natutukoy ang mga pahayag, idiomatiko at sawikain na ginamit sa pangungusap. Pero bago tayo dumako sa ating bagong aralin, magbalik-aral muna tayo sa ating nakaraang leksyon. Ano ang payak na pangungusap? Ang payak na pangungusap ay nagpapahayag ng isang diwa o kaisipan lamang. Halimbawa, ang batang si Sheila ay masunurin. Mabango ang bulaklak. Ang adobo ay masarap. Ang mga halimbawa ay nagpapakita ng isang payak na pangungusap dahil ito ay binubuo ng isang simuno at isang panaguri. Ano naman ang tambalang pangungusap? Ang tambalang pangungusap ay binubuo ng dalawang sugnay na nakapag-iisa. Pinag-uugnay ito ng pang-ugnay na at, saka, o, at ngunit. Halimbawa, ang Florante at Laura ay isinulat ni Francisco Balagtas at ang Noli Me Tangere ay isinulat naman ni Jose Rizal. Si Jose Rizal ay magaling sa Espanyol, ngunit si Marcelo H. Del Pilar ay sinanay naman ang Tagalog. Hanapin natin sa hanay B ang kahulugan ng mga pahayag na nasa hanay A. Isulat sa iyong kwaderno ang letra ng tamang sagot. Ngayon, ating iwasto. Ano kaya ang kahulugan ng butas ang bulsa? Tama, ito ay walang pera. Kapag sinabi naman nating ilaw ng tahanan, ano kaya ang ibig sabihin nito? Magaling! Ito ay isang ina. Kapag sinabi naman nating bahag ang buntot, ano kayang ibig sabihin nito? Very good! Ikaw ay isang duwag. Kapag bukas ang palad, ano naman kaya ang ibig sabihin? Tama! Ito ay matulungin. Kapag sinabi naman nating balat sibuyas, ito ay maramdamin o sensitive. Ano nga ba ang idiomatiko o sawikain? Ang mga pahayag na ating nasagutan kanina at binasa ay mga tinatawag na idiomatiko o sawikain. Ang idiomatiko o sawikain ay isang pagpapahayag na ang kaulugan ay hindi komposisyonal sa ibang salita. Hindi ito binubuo ng tumpak o tama o wasto na kahulugan, kundi ito ay di tuwirang kahulugan na nagpapakita ng kaisipan at kaugalian ng isang lugar. Halimbawa, kapag sinabi nating naniningalang pugad, ito ay nanliligaw. Kapag kabungunguang balikat, ito naman ay kaibigan.
Alog na ang baba, ibig sabihin ay matanda na. Di mahulugang karayom, ibig sabihin matao o maraming tao ang isang lugar. Kapag sinabi naman nating magmamahabang dulang, ito ay mag-aasawa. Ngayon, ibigay natin ang kahulugan ng mga idioma o sawikain batay sa pagkakagamit nito sa pangungusap. Para sa unang bilang, huwag mong ibaon sa hukay ang ating pinagsamahan. Ikalawang bilang, siya ang kapilas ng puso ni Maria. Ikatlong bilang, may gatas ka pa sa labi kaya huwag ka munang manliligaw. Ikaapat, siya ang taong may pusong bato. Kapag sinabi nating huwag mong ibaon sa hukay ang ating pinagsamahan, ano kaya ang ibig sabihin ng huwag mong ibaon? Ibig sabihin, huwag kalimutan ang ating pinagsamahan. Kapag sinabi naman nating siya ang kapilas ng puso ni Maria, ibig sabihin, siya ang asawa o kabiyak ni Maria. Para sa pangungusap na ito, may gatas ka pa sa labi kaya huwag ka munang manliligaw. Ibig sabihin, bata ka pa at kaunti pa lang ang iyong alam. Para sa ikaapat na bilang, siya ang taong may pusong bato. Ano kayang ibig sabihin ng pusong bato? Ibig sabihin, siya ay may matigas na damdamin. Hanapin natin sa loob ng pangungusap ang idioma at kahulugan nito. Unang bilang, nakakatuwa talaga ang kapatid kong si Ami. Paano ba naman parang may bulsa ang balat? Napakakuripot talaga. Ang idioma natin ay parang may bulsa ang balat. Ano kaya ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin, napakakuripot talaga. Tulad ng ating unang pangungusap, makikita na natin ang idioma. At syempre, sa pangungusap din natin mahanap ang ibig sabihin ng idiomang ito. Ngayong alam mo na kung paano hanapin ang sawikain o idioma sa pangungusap, gawin mo ang ikalawang bilang. Basahin natin. Lagi siyang nasasabihang nagbibilang ng poste. Paano kasi wala siyang trabaho? Mahanap mo kaya ang idioma sa pangungusap na ito? Ano naman kaya ang kahulugan ng sawikain o idiomang nahanap mo? Tama, ang idioma ay nagbibilang ng poste. At ang kahulugan ay wala siyang trabaho. Magkatotoo sana ang sinabi mo tungkol sa akin. Balita ko'y may dilang anghel ka. Ano kaya ang idioma sa pangungusap na ito? Tama, may dilang anghel ka. Ano kaya ang kahulugan ng idiomang ito? Mahahanap mo din ito sa pangungusap. Magaling! Ito ay magkatotoo sana ang sinabi mo. Para sa ikaapat na bilang, ang mga kabataan ngayon lagi na lamang nagtataingang kawali. Nagbingi-bingihan na kapag tinatawag ng ina. Ano kaya ang idioma? Tama, nagtataingang kawali. Ang kahulugan nito ay nagbingi-bingihan. Ngayon, ibigay ang kahulugan ng mga salitang idiomatiko. Piliin ang tamang sagot sa kahon. Para sa unang bilang,
parang natuka ng ahas. Ano kaya ang ibig sabihin ng sawikain o idiomang ito? Pumili ka ng sagot sa loob ng kahon. Tama! Parang natuka ng ahas, ang ibig sabihin ay nabigla. 'Di ba? Nakakatakot o nakakagulat ang isang ahas? Kaya ang ibig sabihin na parang natuka ng ahas, ikaw ay nabigla o nagulat. Ikalawang bilang, mahilig maglubid ng buhangin. Ano kaya ang ibig sabihin nito? Tama, ito ay sinungaling. Makati ang dila. Ano kaya ang ibig sabihin nito? Very good. Ito ay daldalera. Kapag sinabi naman nating naghalo ang balat sa tinalupan, ano kaya ang ibig sabihin ng idiomang ito? Very good. Ito ay nagkagulo. Kapag sinabi naman nating naglalaro ng apoy, ano naman kaya ang ibig sabihin? Tama, ito ay nakipagmabutihan. Ngayong alam mo na ang pagtukoy sa mga idiomatiko o sawikain sa pangungusap at ang mga kahulugan nito, dumako naman tayo dito sa panibago nating gawain. Piliin mo lang sa loob ng panaklong ang kahulugan ng salitang nakapula. Para sa unang bilang, mababaw ang luha ni Bunso, kaya kaunting pang-aasar lamang ay hahagulhol na ito. Ano ang ibig sabihin ng mababaw ang luha? Magaling! Ito ay madaling umiyak. Para sa ikalawang bilang, dahil pinalaki na di tapat, sanay maglubid ng buhangin si Maria. Ano kayang ibig sabihin ng maglubid ng buhangin? Magaling! Ang ibig sabihin ay magsinungaling. Para sa ikatlong bilang, masigasig na nagbatak ng buto sa trabaho si Mario, dahilan upang siya'y agad na yumaman. Ano ang ibig sabihin ng nagbatak ng buto? Very good! Ito ay nagtrabaho. Ikaapat na bilang, si Diego ay putok sa buho at walang kinikilalang ama. Ano kaya ang ibig sabihin ng putok sa buho? Tama! Ang ibig sabihin ay anak sa pagkadalaga. Ikalimang bilang, dahil sa di nakapagtapos, si Kuya ay nagbibilang ng poste ngayon. Anong ibig sabihin ng nagbibilang ng poste? Magaling! Ito ay walang trabaho. Ngayon, pagtambalin natin ang idioma sa hanay A at ang kahulugan na nasa hanay B. Tingnan mabuti at basahin. Ano kaya ang ibig sabihin ng balitang kutsero? Tama! Ang ibig sabihin ay balitang walang katotohanan. Kapag sinabi naman nating bulanggugo, anong ibig sabihin ng salitang ito? Tama! Ito ay galante. Kapag sinabi naman nating itaga mo sa bato, ibig sabihin, tandaan. Kapag sinabi namang makabagbag damdamin, ito ay nakakalungkot. At di maliparang uwak, ang ibig sabihin ay malawak. Sigurado akong naunawaan mo
ang sawikain o idiomatikong pahayag, at ang mga kahulugan nito. Marami na tayong binasa at binigay na halimbawa kanina, kaya sigurado akong naunawaan mo ito. Ang ibang mga idiomatiko at sawikain, ang kahulugan nito ay makikita o mababasa at mahanap natin mismo sa pangungusap. Kaya, dapat nating tandaan na ang idiomatiko o sawikain ay isang pagpapahayag na ang kahulugan ay hindi komposisyonal sa ibang salita. Hindi ito binubuo ng tumpak o tama at wasto na kahulugan, kundi ito ay di tuwirang kahulugan na nagpapakita ng kaisipan at kaugalian ng isang lugar. Halimbawa, kapag sinabi nating naniningalang pugad, ito ay nanliligaw. Kabunguang balikat, ibig sabihin, kaibigan. Alog na ang baba, ibig sabihin, matanda na. At kapag sinabi nating di mahulugang karayom, ito ay matao. At kapag sinabi nating magmamahabang dulang, ito ay mag-aasawa. Kaya bilang inyong takdang gawain, sumulat ng 5 pangungusap na ginagamitan ng idiomatiko o sawikain. Salungguhitan ang idioma na ginamit at bigyan mo ito ng kahulugan. At dito nagtatapos ang ating aralin ngayong araw. Abangan mo ulit ako bukas para sa isa na namang panibagong konsepto na ating matutunan sa asignaturang MTB NLE. Ako si Teacher Nathan. Hanggang sa muli, paalam!